Hello everyone! Konnichiwa po! Ito na po yung part 3 ng ating story kung bakit ako naging isang warrior mom ng 2 beses. Noong mga time na to, niready na si Kuya para sa kanyang heart operation, April 20, 2021. Naka-admit na kami kasi marami pang test na gagawin kay Kuya Xander. Tapos nung lumabas ang results ng mga test niya, okay naman, wala namang naging problema. April 22, 2021, inoperahan si Kuya Xander. 9:30 in the morning siya pinasok sa operating room. Tapos natapos yung operasyon niya 4:30 in the afternoon na. Sobrang nagpapasalamat kami ng mga time na to kasi naging successful yung operation ni Kuya Xander. Walang naging komplikasyon. Pagkatapos ng operasyon ni Kuya Xander, pinuntahan namin siya. Tapos nung nakita ko yung sitwasyon ni Kuya Xander, hindi ko talaga napigilan ang umiyak. Kasi hindi ako sanay na makita siya sa ganong sitwasyon. Sobrang putla niya. Yun bang nasanay ka na napakaliksi niya at walang dinadamdam. Tapos nakita mo siya sa ganong sitwasyon. Kahit sinabi na ng doktor na he's out of danger kasi nga iyak ako ng iyak. Tapos nanginginig ako nung makita ko si Kuya Xander. Noong mga time na to, hindi ko alam kung saan ako humuhugot ng lakas. Dasal lang talaga yung kinakapitan ko ng mga time na to. Hindi madali sa isang ina na magkakasakit yung anak niya. Pero sa akin, dalawa sila. At hindi lang simpleng sakit, lalo na sa prinsesa ko. Noong mga panahon na to, hindi ko talaga alam kung paano namin malalampasan yung pagsubok na to. Ang hinihiling ko lang pag nagdadasal ako ng mga time na yon, bigyan niya ako ng lakas para lumaban para sa mga anak ko. Nagpalitan kami ni Papa sa pagbantay kay Kuya Xander kasi nga andyan pa si Kuya Kit. Tas si Kuya Xander naman gustong ako yung kasama sa hospital. Tas si Kuya Kit din gustong ako yung kasama sa bahay. Third birthday ni Kuya Kit, wala si Papa at saka yung kuya niya. Kasama lang namin yung mga kapatid ko at saka yung mga pinsan niya. Sobrang naaawa kami kay Kuya Kit kasi nga siya yung naiipit sa sitwasyon ng mga kapatid niya. Buti na lang napaka-understanding ni Kuya Kit. Tas nung mga time na to, pauwi na si Kuya Xander. 3 linggo din siya nanatili sa hospital at sa ngayon, every year yung monitoring ng operasyon niya. 2 linggo pagkatapos ng operasyon ni Kuya Xander, inumpisahan ko na mag-aral kung paano isakay sa stroller si baby hanggang papunta sa sasakyan kung paano siya ilagay sa kanyang car seat. Tas ganito yung mga machine na dinadala namin. Tas kailangan kong tandaan lahat at kailangan kong i-check na walang maiiwan at saka tama yung mga settings ng mga machine niya. Nung una talaga hindi ko alam kung paano ko makakaya ang lahat ng to. Basta dumating na lang ako sa punto na natutunan ko ang lahat. Tas nung mga time na to, inassist pa kami ng mga nurse at saka yung mga technician. Tinitingnan nila yung mga ginagawa ko kung kaya ko na ba talaga. Tas bago iuwi si baby, chinek mo na yung bahay kung saan siya matutulog o kung ano yung mga kulang at mga kailangan niya. Nung mga time na to, ito din yung unang pagkakataon na nakita ng mga kuya ang little sister nila. Sobrang excited nila na maiuwi na si baby. Today is June 6, 2021. Nandito ako sa hospital, pinagtumari ako or pinagstay ako dito para malaman ko ang buong routine ni baby sa gabi. Nag-ano ako sa mga gamot niya. Dumating ako dito is 4 o'clock. Inano nila ako kung marunong na ba talaga akong mag-change ng mga sakikay ni baby or sa mga machine niya. Ito, nag-change kami nitong tubo na to. Yan lahat yan. Yung tubo na kulay blue. Nag-change kami niyan para yan sa oxygen niya. Tsaka yung parang laptop na yan. Yan siya. Para din yan sa oxygen niya. Tas, yan siya is, dyan nalalaman kung yung red, oxygen niya. Tsaka yung sa baba is yung sa heart rate niya. Yung sa cord din sa mouth niya. Ito. Bago pinawi si baby, pinagstay muna ako ng isang gabi sa hospital para makita nila kung kaya ko na ba talagang alagaan si baby, yung sa mga gamot niya, sa lahat-lahat. Tas ito din yung unang pagkakataon na magkakasama kami ni baby matulog sa gabi. For almost 6 months mula nung pinanganak ko siya. Hindi talaga ako nakatulog nito dahil sa kakabantay ko kay baby. Tas itong mga to naman, mga gamot ni baby at saka yung sa tubig ng oxygen niya, iuuwi namin sa bahay yan. June 14, 2021, finally nakauwi na yung prinsesa namin. Sobrang saya ng mga kuya nung mga time na to na nakauwi na si baby at nag-request pa talaga sila na mag-picture daw kami. Noong mga time na to, sobrang nangangapa ako kung paano ko alagaan silang 3. Andyan pa si Papa. Ako pa yung mag-aasikaso sa bahay, magluluto at maglalaba. Nung una talaga aaminin ko, sobrang hirap na hirap ako. May time pa talaga na umiyak talaga ako. Kasi si baby, iyak siya ng iyak, gusto lang niya magpakarga. Tas si Kuya Kit naman pa na yung sabi na gutom na daw siya. Kasi Kuya Xander nung mga time na naliligo, paglabas niya ng banyo, puno ng sabon yung ulo niya. Nasanay kasi siya na ako talaga yung nagpapaligo sa kanila. Tas nung mga time na yun, pauwi na si Papa, hindi pa ako nakakapagluto ng hapunan. Kaya napaiyak na lang ako kasi hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Gustong gusto ko talagang gampanan lahat, kaso lang hindi ko talaga kaya nung mga time na yon.
Inawagan ko na lang yung mga kapatid ko at umiyak ako sa kanila. And then pag uwi naman ni Papa, umiyak na naman ako. Sabi ko sa kanya hindi pa ako nakakaluto kasi nga ayaw magpababa ni baby. Pero yun nga, buti na lang sinabihan ako ni Papa na okay lang ma, kung ano lang yung kaya mong gawin, yun lang ang gawin mo. Lumipas ang ilang buwan, nasanay na kami sa routine namin at natuto na rin ako kung paano i-handle yung oras ko para sa mga bata, si Papa at saka sa mga gawaing bahay. May mga nurse din palang pumupunta dito sa bahay para i-check si baby. Nung first month niya, halos everyday sila nandito. Hanggang sa isang linggo, 2 beses na lang sila pumupunta dito kasi nakita nila na kaya ko naman. Pero kung may emergency naman kay baby, pwede ko naman sila tawagan anytime. Hindi ko talaga makalimutan yung unang gabi ni baby dito sa bahay. Sobrang saya namin, lalo na yung mga kuya, halos ayaw na nga matulog. Pero nung nakatulog na si Kuya Kit, nagising siya at sumigaw dahil sa sobrang ingay ng machine ni baby. Hindi kasi siya sanay. October 28, 2021, ito yung kauna-unahang admit ni baby mula nung nakalabas siya. Pero na-admit siya hindi dahil nagkasakit siya, kundi may mga gagawing test sa kanya at doon malalaman kung pwede pa ba siyang maoperahan sa puso ulit. Pero sad to say, direktang sinabi ng doktor sa amin na hindi na siya pwedeng operahan kasi hindi na niya kakayanin. Pinakamasakit at paulit-ulit na sinasabi ng doktor sa amin is, gumawa kayo ng mga memories together. Mapa-happy or sad memories man yan. Kasi darating daw talaga yung panahon na babalikan namin yung mga memories na yun. Pero kahit ganun kasakit yung mga sinasabi ng mga doktor, pilit kong binaliwala ang sakit na nararamdaman ko. Hinahawakan ko pa rin yung katiting na porsyento ng pag-asa na darating yung araw na magiging okay si baby at maranasan niya kung gaano kasarap mabuhay. Lagi kong sinasabi sa sarili na hindi naman siguro masama umasa, lalo na nakikita mong lumalaban si baby. December 24, 2021, finally nag 1-year-old na yung prinsesa namin. Sobrang saya namin ng mga panahon na to kasi nga sinabi pa lang ng doktor na 10% lang yung chance na aabot siya ng 1-year-old. Kaya kahit papano nag-celebrate kami kasama ng mga pamilya at mga kaibigan namin. Hindi man madali ang unang taon ng buhay ng prinsesa namin, pero pinagpapasalamat pa rin namin dahil umabot siya ng 1-year-old at binigay siya sa amin. Sa totoo lang, hindi talaga madali maging isang warrior mom. Makikita mo pa lang yung anak mo na may karamdaman, triple yung sakit na nararamdaman ng isang ina. Ilang beses kong hiniling na sana ako na lang, akin na lang yung mga sakit ni baby. May mga gabi ding hindi ka makatulog dahil sa kakaisip kung bakit nangyayari ang lahat ng to, kung bakit may mga sakit pa, kung bakit kailangan pa may mga batang nagsasuffer, may mga magulang na nasasaktan makita yung mga anak nilang may mga karamdaman. Tayong mga ina, ang lagi nating hinihiling at pinagdadasal na ilayo sa sakit at sa kapahamakan yung mga anak natin. Kung may mga dasal man tayo para sa sarili natin, huli na yon, inuuna talaga natin yung pamilya natin, lalong-lalo na yung mga anak natin. Hindi ko pinili ang maging isang warrior mom at ni minsan hindi ko pinangarap na maging isang warrior mom dahil alam kong hindi madali. Pero hindi ako binigyan ng choice, wala akong pagpipilian kundi lumaban. Yung first 3 months talaga mula nung pinanganak ko si baby, balde-balding luha ang iniyak ko. Ang daming tanong, kung makakaya ko ba ang lahat, ano namin malalampasan ang pagsubok na to, kung ano ang bukas na naghihintay sa amin, kung paano kami maging masaya despite sa kondisyon ni baby. Dumating talaga ako sa point na pag nagdadasal ako, ang tanging hiling ko na lang ay natilihin akong matatag at malakas para makaya ko ang lahat ng to. Sa unang pagkakataon, nakasama namin si baby mag-celebrate ng bagong taon. Sobrang saya namin ng mga panahon na to kasi nakikita namin na lumalaban talaga si baby at nakikita namin na gusto talaga niyang mabuhay para makasama kami. Hindi man naging madali at hindi naging normal yung buhay namin noong mga time na to, pero ginawa namin ang lahat ni Papa para sa mga anak namin. Pag walang pasok talaga si Papa, siya talaga yung nagbabantay kay baby. Sobrang hands-on niya kay baby. Lahat alam niya kung ano yung mga kaya kong gawin, kayang-kaya din gawin ni Papa. Tas yung mga kuya naman, pinapasyal ko sila para kahit papano makabawi kami sa kanila. Maranasan din nila ang normal na buhay tulad ng ibang mga bata. Pero in fairness sa mga kuya, never sila nag-complain. Kung may mga gusto silang lugar na pasyalan, nilulook forward talaga nila na makasama nila si baby. Pero alam kasi nila na hindi pwede ilabas si baby basta-basta dahil sa kondisyon niya. Hanggang sa nasanay na lang yung mga kuya sa ganong routine namin. March 28, 2022, na-diagnose si baby ng mild epilepsy. Sobrang saya sana namin kasi nung mga time na to nakikita namin na malaki yung progress ni baby. Nagigay na siya ng weight, pero yun nga, ito na naman, may bagong pagsubok na naman sa kanya. Na-admit kami ng 3 araw dito dahil inobserbahan yung epilepsy niya. Kahit papano masaya kami kasi mild lang at saka nagagamot naman siya. Kahit ibang-iba yung prinsesa ko sa ibang bata, 1 taon na siya pero hindi siya marunong mag-interact. Pero ramdam na ramdam ko, pag naglalambing si baby, super lambing niya. Hindi talaga siya natutulog pag hindi ko ididikit yung ulo ko sa ulo niya. Tas lagi niyang hinahawakan yung mga daliri ko. Kahit iba yung sitwasyon ni baby at ibang-iba siya sa ibang bata,
Pinaramdam talaga namin sa kanya na siya yung prinsesa namin at sobrang mahal na mahal namin siya. Lalo na yung mga kuya, pinaparamdam talaga nila kung gaano siya ka-prinsesa sa buhay ng mga kuya. Sobrang swerte niya sa mga kuya niya kasi napaka-protective. April 15, 2022, ito yung kauna-unahang therapy ni baby kasi nga binigyan na siya ng mga doktor niya ng go signal na pwede na siyang mag-therapy. Nakita kasi nila nung mga time na to na malaki yung improvement ni baby. Tapos pag nagte-therapy si baby nung mga time na to, lagi talagang nakasupport si Kuya Kit. Sa isang buwan, 2 beses pala chine-check up si baby sa 2 magkaibang hospital. Yung hospital na malapit sa amin, doon siya i-admit just in case na magkaroon siya ng simpleng ubo or lagnat. Tapos sila din yung nagbibigay ng mga gamot niya monthly. Yung isang hospital naman, laging minomonitor yung puso niya. Tapos nung mga time na to, papunta kami sa hospital kung saan minomonitor yung heart niya. Tapos bago kami makaalis yan, hinahanda ko muna yung mga kakailanganin niya, yung mga machine, mga oxygen, yan yung tubig ng oxygen niya. Tapos lagi din kaming may dala na ambu bag kasi nga in case of emergency. Tapos pag nahakot na ni Papa yung mga kailangan hakutin sa sasakyan, tapos yung mga kuya din nasa sasakyan na sila, kami yung pinakahuli ni baby yung lalabas kasama si Papa kasi nga hindi pwede tanggalin yung machine niya at saka hindi ko naman kaya kargahin lahat ng yan kasi nga mabigat yung isang machine. Tapos yan unang kinakabit ni Papa yung machine ng oxygen ni baby. Tapos pagkatapos maayos ni Papa lahat ng machine ni baby, ilalagay ko naman siya sa car seat. Tapos isi-seatbelt ko na siya. Tapos pagdating naman namin sa hospital, same pa rin. Inuunang ibaba ni Papa at saka ikabit yung mga machine ni baby and then last namin ibinababa si baby. Pag ditong hospital talaga kami pumupunta kasi medyo malayo siya. Isang malaking oxygen at saka 2 maliit na oxygen talaga yung dala namin. Tapos yan, pag okay na si baby, kailangan mo din siyang i-seatbelt dyan kasi nga delikado. Tapos nilagay niya ni Papa yung machine sa likod ng stroller ni baby. Tapos ganyan na ganyan po yung senaryo namin. Yung mga kuya nakasunod lang talaga sa amin ni baby. Pag nakapasok na kami at okay na kami ni baby, lalabas ulit si na Papa kasi pupunta sila sa malapit na park para ipasyal naman yung mga kuya. Ganyan namin hinahati ang oras namin ni Papa para sa mga anak namin. Tapos pag kumakain naman kami sa loob lang talaga ng sasakyan, bibili lang kami ng mga obento sa mga convenience store. Yan na yung bonding namin. Masaya kami sa mga ginagawa namin noong mga time na yon, lalo na pagkasama namin si baby. Ito naman yung pangalawang beses na nagte-therapy na si baby. Sobrang cute na cute ako dito sa kanya kasi nga natutulog talaga siya kahit anong gawin ng therapist sa kanya. Ayaw talaga niyang magpapigil. Kadalasan kasi yung oras ng therapy niya is 1 p.m. Oras kasi ng tulog namin sa hapon ng mga time na yan. Kaya hindi talaga siya nagpapaawat. Natutulog talaga siya. Kahit kinukulit na namin siya para lang magising, ayaw talaga niyang magising. Kaya walang nagawa yung therapist niya at umuwi na lang. Hanggang dito na lang muna yung ating kwento. At abangan niyo po yung ating part 5. Thank you for watching.